Usually pagka hindi nila masyado kilala yung brand, yan yung unang lumalabas na tanong eh, sirain ba yan? ZH2 ay Z9 pala yun. Napangga ata siya, no? Double check mo rin yung paano mo gamitin yung bike. Kung ikaw tipong sobrang balasubas gumamit, tapos hindi ka naman nagme-maintain ng motor, expect mo talaga masisira yan. As you mature as a rider, siguro magkakaroon ka ng mga ganyang mentality, no? Kung tatanungin mo, sirain ba tong motor na to? Hindi ko pa alam. I've been reading comments sa TikTok, Facebook. Katulad niya, may pinost ako sa motor, yung KTM pinost ko. Tinatanong, sirain ba KTM? Mga ganyan. Usually pagka hindi nila masyado kilala yung brand, yan yung unang lumalabas na tanong eh, sirain ba yan? Alam nyo ba, nung ako, first big bike natin is KTM Duke 390 400cc na ano yun, back in 2015. Noong mga panahon na yun, bago lang KTM dito, kakarating lang halos. Tapos daming haters noon ng KTM kasi kesyo tunog lata daw, hindi tunog big bike. Kasi we have that mentality, diba? Karamihan halos ng mga Pinoy noon, hanggang ngayon naman, marami pa rin naman sila na ganda nito. Pag hindi inline 4, yung mga tulad ng Kawasaki, Honda, mga ganyan, hindi tunog. Pag hindi same ng tunog, alam mo yun, tunog, kesyo tunog lata siya, hindi siya tunog big bike, hindi natin masyado na-appreciate. And ako medyo guilty rin ako dyan nung una, nung bago ko. Pero eventually, when you're able to use different bikes, ma-realize mo na it's not all about the sound, diba? Papasok dyan ang handling ng bike, power, yung bigat ng bike, mga ganyan. Kumbaga marami ka ng titignan na factors, hindi lang siya basta tunog. Yun yun sa akin that was, kumbaga, since marami na tayong nagagamit na bikes and all, marami na tayong napagkukumparahan, may mga ganong aspeto na tayo na parang ganda ng tunog pero ang bigat, hindi ko gusto handling, medyo walang dulo, yung mga ganyang aspeto ba. As you mature as a rider, siguro magkakaroon ka ng mga ganyang mentality, no? So going back to the topic, sirain ba ang KTM? Well, I think first off, eto real shit to. Karamihan ng mga nagsasabi nun, like before, sirain ang KTM, overheating, ganyan-ganyan. Karamihan, yung mga nagsasabi nun yun yung mga walang KTM, mga ganon. Before, I think, I didn't personally experience it. Nagpa-vlog ba ako? Pero may mga nag-overheat before for Duke 390. So ginagawa nilang dalawa yung fan, kasi dati isa lang parang dinudual nila. So yun yung karaniwang ginagawa nila to prevent that. Pero sa akin, wala naman ako na experience na ganun. With this bike, hindi ko siya masabing sirain ba siya or ano, kasi
unang-una, I'm not like hindi ko naman lagi ginagamit yung motor, di ba? Like for this bike, gaano nakatagal sa atin to? Nasa 1,800 pa lang. Siguro yung 400 dito or 500 hindi pa ako gumamit. Alam mo yung mga ganon. So hindi ako yung makakapagsabi na sirain ba siya or may na-experience ba ako na pangit. Kasi wala, hindi ko naman siya nagagamit ng todo-todo eh. Alam mo yun, hindi mo siya na ma-maximize. Hindi ko pa talaga siya for sure you're getting my point, di ba? Kumbaga, hindi ako yung tipong lagi naglo-long ride or frequently using the bike, di ba? Frankie, dito na tayo. Ito ba to? Saan ka pupunta? Nangyari sa'yo? Mila, ikaw ka. Ina mo, frequent. Nabangga ata siya, no? Ingat mga brokies. Nabangga ata siya nung ano, nung Innova. Ba't di pa tayo lumigo kanina? Ba't di pa tayo lumigo kanina? Ano? Ba't di tayo lumigo? Diretsoy na lang natin? Oo. Pwede, diretsoy mo na lang. Ikot pa tayo dyan eh. Oo, diretsoy mo na lang. Oo. Z9 pala yun. Z9 ata, no? GH ba yun? Z9. Alam ko nagre-record ako. So mabalik tayo sa ating topic, ano, about dyan sa sirain ba yan. For me it all boils down to ano eh, to you taking care of the bike. Kumbaga yung maintenance and all. Pero before that, syempre hindi mo talaga mawawala sa isip mo eh, etong bike na ba to eh, sirain ba siya, may mga posible ba maging problema. Well, my suggestion for that mga broki, syempre it would be best if you can join a legitimate group. Kunwari sali ka sa bibili ka ng KTM na Duke 390, sali ka sa group ng KTM Duke 390 Philippines. Basta yung mga legit na group wherein you can interact with different owners. Now there would be a lot of people na pagbibili, ano po ba mga possible na problema itong ano, itong kunwari KTM Duke 390. Maraming some of the owners will take it negatively. Huwag ka na bumili kasi ito, mga nababasa ko lang naman huwag ka na bumili kasi sirain niya, ganyan. Yung parang medyo sarcastic yung sagot. So may mga ganun, di mo maaalis yun kasi sometimes they find it offensive eh. Pero you can ask naman legitimate owners na yung mga maayos kausap. Kumbaga yung mga gumagamit talaga ng bike. Syempre it will take time, not really time, syempre I mean it will take effort, di ba, para makahanap ng mga ganun. But if you really want to be sure, makaiwas sa mga possible problems, gawin mo yun, di ba, for your own peace of mind. Pero sa akin,
yung sira-sirain na yan, nasa paggamit mo pa rin ng motor yan. Tandaan nyo mga brokies. Siguro there would be specific bikes na talagang may mga possible na problema, na alam mo yung sakit talaga ng motor, na we're really not sure how we can identify it. Pero definitely hindi mawawala yan. Pero for you, in terms of the usage of the bike, syempre dyan na papasok yung controllable, di ba? Ano ba yung mga pwede mong gawin para hindi masira yung motor mo? Syempre, pinaka dapat mo sundin dyan yung PMS, yung first 1,000, 3,000, 5,000, depends. Depende sa i-inform sa'yo ng kasa if you bought it brand new. If you bought it second hand, check mo pa rin, diba? Ano ba dapat yung susunod na change oil nito, ganyan-ganyan. Now, usage ng bike, syempre, for me sa akin, mas gusto ko mainit yung motor bago mo paandarin. Hindi ko alam kung that's legit, but that's just how I use it. Parang dapat yung motor ano siya, at least nasa 60 degrees or 70 bago ko siya gamitin. Hindi ko alam kung kailangan yun pero double check nyo na lang. Ngayon, yung mga basic stuff, tire pressure, importante yan mga brokies, kasi it will affect the performance of your bike, di ba? Whatever it is na makaka-apekto ng negatively sa performance ng bike ko, you have to check it. Yung usage mo mismo ng motor, kunwari ikaw red line ka lagi, wala na sa lugar, ginagawa mong race bike yung motor mo na hindi mo naman na-maintain ng maayos, masisira at masisira yan, di ba? Another important thing, syempre, there would be specific bikes for specific ride. Kunwari, ikaw naka sports bike ka, pero dinadala mo naman tipong lagi kang napapa-offroad, lubak-lubak lagi mong dinadaanan, na the bike is not built for that. There are specific bikes for specific terrains, di ba? Na okay lang naman kung paminsan-minsan, or alam mo yun, na scam ride ka or ano ba. Pero kung madalas mong ginagamit yun doon, expect mo na may mangyayari dyan na hindi ka aya-aya. Another thing, kunwari alam mo naman na mabilis tumaas yung temperature ng motor mo, which is hindi mo na control, ganun talaga yung motor mo tapos lagi kang natatraffic, lagi mo yung motor mo talaga namang laging kataas-taasan yung temperature, hindi mo chine-check yung coolant mo, nauubos na pala hanggang sa mag-overheat ka na, wala kang coolant or ano, ganung aspect ba. So definitely magkakaproblema ka niyan, diba? So kung ako tatanungin nyo, sirain ba tong motor na to? Hindi. Ngayon may leak siya ng onti dito sa so but we still have to double check kung anong meron. But nasa gamit mo pa rin yan, nasa mga pinagkakakabit mo, gasolina ang ginagamit mo, langis and all, nasa galaw mo, in short. Ngayon, kung ikaw bibili ka ng motor, I would highly suggest that you do your research, diba? Ensure na yung motor na bibilin mo for the ride that you always do, diba? Kunwari, gusto mo mag long ride lagi or mag off-road, you get an adventure bike, or yung mga enduro, yung mga pang bundok-bundok, kung trip mong gano'n, diba? Kung alam mo naman na mabilis tumaas temperature ng bike mo, check mo kung saan mo siya gagamitin. Kung pang city ride mo yan lagi, at alam mo lagi naman traffic sa inyo, mag-isip-isip ka din. Kasi definitely, if hindi mo maintain ng maayos yan with that routine that you have, magkakaproblema yan, diba? Always remember that, diba? So again,
pinaka-importante dyan, do your own research, di ba? There would be bikes talaga na alam mo yun, may mga possible na maging problema talaga na from factory or talaga mahina yung ganitong pyesa niya and all. But you have to research for it. You have to look for credible sources na talaga makaka-testify na totoo yan. Kasi sa kasad, malamang di naman nila sasabihin sa'yo yan, di ba? So yan, isa yan sa mga bagay na titignan mo. So kung tatanungin mo, sirain ba tong motor na to? Hindi ko pa alam. Pero I can do some things to prevent that. Daming trucks. In addition to our topic mga bro, syempre dapat vigilant ka rin sa motor mo. Kung may tulo ba yung langis niyan, yung fork seal mo, same goes with the tire pressure, mga ganyan. Double check mo rin yung paano mo gamitin yung bike. Kung ikaw tipong sobrang balas-ubas gumamit, tapos hindi ka naman nagme-maintain ng motor, expect mo talaga masisira yan. So if you treat your bike as a race bike, I mean kung gamitin mo siya parang race bike, dapat ang tato mo sa kanya in terms of maintaining parang race bike din. Change oil ka kada ride. Diba? Kasi syempre you want to maximize yung potential ng bike. Dapat ini-maintain mo rin siya ng maayos. Hindi pwedeng sabog-sabog ka lang ng ano, diba? Whoop. 213